Sa isang military operations, lalo na kung napasabak sila sa mainit na engkwentro, may pagkakataon na ang mga sundalo ay dahado sa labanan, at mas lamang ang kalaban at lalo sa lakas ng armas o dami ng kalaban, hindi maiiwasan, nahihingi sila ng reinforcement o backup para hindi sila tuluyang maubos. Pero may pangyayari sa pagtawag nila ng reinforcement tulad ng air support at artillery, ay hindi rin maiwasan ang miscalculation o miscommunication, lalo sa kanilang exact location, kaya ang mangyayari ay nadidisgrasya ang mga tropa. Ito ang tinatawag na friendly fire, o hindi sinasadyang matamaan, o aksidenteng tinamaan sila ng kanilang kasamahan, dahil sa di malinaw na impormasyon. Kagaya ng ating kwento ngayon, sa nangyari sa team ni First Lieutenant Roger Flores, ng Marine 1st Reconnaissance. Kaya kung bago ka pa lang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na, at huwag kalimotang i-like, at pindutin ang notification bell, para lagi kang updated, sa mga kwentong kagaya nito. Si First Lieutenant Roger Flores, ay isang opisyal ng Marine na na-assign sa Patikul, Sulu. Siya ay nagtapos bilang top 3, sa Philippine Military Academy, Class of 2009. At marami na rin siyang natanggap na parangal, katulad ng pag-top niya sa kanilang US Marine Corps Basic Officer Course, na ginanap sa Virginia, USA. Matalino, at punong-puno ng pangarap, ang batang opisyal. Bago ang madugong insidente, sa Patikul, Sulu, noong madaling araw ng ika-19 ng Hunyo, 2014. Nagsagawa ng military operations, ang mga elemento ng Joint Special Operations Group, na pinamumunuan ni First Lieutenant Roger Flores, para mag-reinforce sa mga Marine Force Recon, na napapalaban sa mga bandidong Abu Sayyaf, na may mga hawak na hostages. Mabilis na nakarating ang team ni First Lieutenant Roger Flores sa lugar, at nakaengkwentro nila, ang malaking bilang ng mga militanteng Abu Sayyaf, sa vicinity ng Patikul. Malakas at handang-handa ang mga terorista, alam nila na darating ang mga sundalo. Pagdating pa lang ng tropa ni Lieutenant Flores, ay agad silang pinaulanan ng bala ng mga terorista, naging mainit ang bakbakan, lamang ang mga terorista sa labanan, dahado ang mga sundalo, sa lakas ng armas at dami ng mga kalaban, hindi rin makaabante ang mga sundalo, dahil pinapaulanan na sila ng bala, kaya maingat ang mga sundalo sa kanilang galaw, dahil may mga hawak na hostages din ng grupo ng mga Abu Sayyaf, na baka madamay sila, habang tumatagal, at umiinit ang labanan. Marami na rin ang sugatan, sa panig ng mga sundalo, pero patuloy pa rin sila sa pakikipagpalitan ng putok. Alam ni First Lieutenant Roger Flores na mahihirapan at tagilid sila sa labanan, dahil sugatan na rin ang kanyang mga tauhan, kaya tumawag at humingi siya ng reinforcement, sa kanilang headquarters, at ibinigay ang kanilang grid coordinates at location nila. Pagkatapos niyang tumawag, maya-maya ay dumating na ang 150mm rounds ng howitzers, pero ang masaklap pa nito, ay sa posisyon ng Joint Special Operations Group, tumama ang rounds ng 150mm howitzers, imbes na sa mga kalaban nito tumama. Ang unang rounds na pinakawalan ng howitzers, na dapat sana sa kalaban, ay tumama malapit lamang sa distansya, mula sa kung saan nakapwesto ang mga tropa ng Joint Special Operations Group, na pinamumunuan ni First Lieutenant Roger Flores. At ang ikalawang rounds na pinakawalan ay ganun din ang nangyari, mas malapit na sa kanilang pwesto tumama. At ang ikatlong rounds, ay direktang tumama na sa kanilang pinagpupwestuhan, nang humupa na ang bakbakan ay, 24 na Marines at Joint Special Operations Group, ang na-wounded in action, 11 ang grabing nasugatan, at 6 ang namatay, kasama na si Lieutenant Roger Flores sa nangyaring friendly fire na iyon. Agad silang inilikas, at inilipad ng helicopter para dalhin sa hospital. Sa nangyaring insidente na iyon, nagtapos ang buhay ni First Lieutenant Roger Flores at ng kanyang mga magigiting na tauhan, sila ay pinarangalan, at ginawaran ng military honors. Siya ay iniuwi sa kanyang probinsya sa Iloilo at doon inilibing. Agad na bumuo ng investigasyon ang hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas, para malaman kung sino ang may pagkukulang,
at mananagot, at mahaharap sa General Court Martial, para hindi na maulit pa ang nangyaring insidente. Ano ang masasabi mo sa ating kwento ngayon? Mag-comment ka lang at ating babasahin, at muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.